Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa Summer TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin i-register yung ating business sa DTI online. So first i-open natin itong Chrome. Then search lang natin online DTI. So ito yung lalabas guys, yung BNRS. So i-select natin yan. Okay, so ayan. So basahin lang natin itong terms and conditions. Then after that, pupunta tayo dito sa baba. Then agree lang tayo. Okay, so ayan. So, ito yung owner's information. So, kailangan natin itong i-fill up, guys. So, basahin lang natin ito. Are you a stateless person? So, let's say no. Okay, so no lang tayo. Then, citizenship. So, Philippines, Filipino. Okay, so ilalagay natin dito yung first name. Last name natin. So, yung middle name that is optional. Okay, so for example, ito. So, this is sample only guys. Yan, check lang natin yan. Okay, so date of birth. Ano yung date of birth natin? So, yung date of birth ng owner. Okay, so yung civil status. So, single. So, ayan, gender. So, after natin i-fill up guys, next lang tayo. Okay, so ayan. I-review natin ngayon kung tama na yung information natin. So, pag i-double check guys. So, after natin i-double check, so proceed lang tayo. Okay, so wait lang natin. Okay, so ito yung business scope guys. So, merong national. So, sa national, ang babayaran natin is 2,000. Sa regional is 1,000. Then yung sa city or municipality is 500. Saka barangay, 200 pesos. Okay? So, nakadepende kung saan yung location ng business natin. Okay, so for example, sa barangay, ayan. Okay. So, pupunta tayo dito sa region. So, hanapin natin yung region natin. For example, sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, so municipality. Makikita natin dito yung municipality natin. So, i-select lang natin yung municipality natin. Okay, so Sharif Agwak. Okay. So, barangay. So, let's say sa Poblacion. So, dominant name. So, merong sample dyan sa taas. Okay, so for example. So, sari-sari store for example, yung business natin. Okay. Ayan, sari-sari store. So kung wala dito, so i-search lang natin dito sa advanced search. So hahanapin natin kung anong category tayo ng business. Okay, so ayan. So ngayon check name availability. So i-check natin. Okay, so ayan. Then validate business name. So validate natin ngayon. Ayan. So i-check natin kung okay ba yung pangalan ng ating business. Okay. So malalaman natin mamaya. Okay, so ayan, chine-check pa niya. Okay, so wait lang natin guys. Okay, so validating na siya. Okay, so ngayon pupunta tayo dito sa baba. So as you can see yung IPO words. So yun lang yung nag-field. So, kailangan natin dagdagan itong pangalan natin. Okay. Ayan. So, check natin ulit kung okay na ba. So, ayan. Validating na din. Okay. So, check natin ulit. So, as you can see, pass lahat. So, ibig sabihin okay na. So, kung gusto natin palitan, pindutin lang natin itong try another name. Okay, so pag okay na siya, then next lang tayo. So, ayan, i-check lang natin. So, since yung scoop natin is sa barangay tayo, so ang total fee natin is 230 pesos. Okay, so ayan, nandyan naman lahat ng information. Then, yes lang tayo. Okay. So, wait na lang natin guys. Okay, so ayan. So, ito yung reference number natin guys. So, pag-screenshot lang kasi bawat transaction natin online sa DTI. So, ito yung gagamitin natin, yung reference number or yung
reference code. Okay, so screenshot lang natin. Okay, so continue lang tayo guys. Okay, so ayan. So ngayon ay pipill up natin itong ibang fields. So ito same lang yung resident at saka yung permanent address natin o yung present address. Okay, so ayan. So yung mobile number natin guys, kailangan natin yan lagyan. Okay, then next lang tayo. Okay, so some fields are missing or not accepted. So select natin yan o yung email address natin. Ayan, so kulang yung email address natin. Ayan, okay. Then next. Okay, so may kulang pa rin. So i-check natin. So ayan, yung province natin. So i-copy lang yan. Copy lang natin. Then next. Since parehas lang yung permanent at saka yung present address natin, so check lang natin yung copy. Okay, so ayan. So ito na yun siya. So i-check lang natin yung business information natin and then yung business address. So pag okay na siya, punta tayo dito sa baba, then next lang tayo. So ayan, confirm and proceed lang. Okay, so ano yung reference number natin? So screenshot lang natin. Okay. Punta tayo dito sa baba. So pwede natin siya i-download guys. Ayan. So, pwede natin i-download yung paper or yung slip. Okay. So ayan na. So pwede natin siya i-print guys. Okay, so proceed lang tayo. So consent yun siya guys. So basahin lang natin yun. Okay, so ayan. So nasa payment na tayo. So proceed lang tayo dito sa baba. So ito yung mga payment methods natin. Yung payment center kung saan tayo pwede magbayad ng ating registration ng ating permit sa DTI. Okay, so ayan. So as you can see, 230 pesos yung total amount. So pwede tayo magbayad through GCash, via Visa or Mastercard or Paymaya and Land Bank. Okay, or pwede rin tayo over the counter doon mismo sa DTI teller. Okay, so let's say GCash. Okay, so ayan, then proceed payment lang tayo. Okay. So ayan, after natin malagay yung MPIN natin at saka nakapasok na tayo sa ating GCash account. So let's say nakabayad na tayo. Okay, so pwede na natin makuha yung ating DTI registration or yung permit natin. Okay. So check lang natin yung email na binigay natin kanina. Okay. So after ng payment natin, so makukuha natin yung ating registration of the business, na kung anong business meron tayo. So yung permit is makikita natin dun sa email natin. Okay, after the payment. Okay, so sana makatulong ito sa inyo. Again, thanks for watching and don't forget to subscribe to Amr TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.